Narinig mo na ba ang kwento ng isang taong kinukutyaan ng lahat na naging pinakamakapangyarihang tao sa silid? Hindi ito pelikula. Hindi ito teleserye. Ito ang totoo. Handa ka na ba? Maaga pa lang, 6:00 ng umaga, naroroon na si Andres sa opisina. Hawak ang mopa, nakasuot ng simpleng uniforme, nagwawalis na malamig na sahig ng isang malaking kumpanya sa Maynila. Walang nagbibigay ng pansin sa kanya. Normal lang yon. Janitor siya. Invisible siya sa mata ng lahat. Lumalapi ang mga empleyado. Nagtatawanan. Minsan, may mga taong nagtatago pa ng mukha nila para hindi makita si Andres. Parang kahiya-hiya pang makita ang isang janitor. Inagtatawanan nila ang kanyang dami. Inagtatawanan nila ang kanyang trabaho. Pero wala silang alam. Wala silang alam na ang taong nagwawalis ng sahig na yon. Ang taong iyon na tinatawag nilang Manong Janitor. Siya mismo ang nagtatayo ng buong gusaling yon. Siya mismo ang pumirma ng kontrata para sa kumpanyang yon. Siya mismo ang nagbabayad ng sahod ng bawat isa sa kanila. Bakit siya nagpapanggap na janitor? Sandali lang. Sasabihin ko sa inyo. Pero kailangan muna nating bumalik sa simula ng kwento. Simula, ANG, batang tinanggihan ng lahat. Si Andres ay ipinanganak sa isang probinsya sa Visayas. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay mangingisda. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng gulay sa palengke. 7 silang magkakapatid, at halos araw-araw, hindi sigurado kung makakain sila ng 3 beses. Pero may isang bagay si Andres na hindi makuha ng kahirapan, ang kanyang isip. Matalino siya. Hindi lang matalino, siya ay nag-iisip ng ibang paraan. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa labas ng bahay, si Andres ay nagbabasa ng lumang dyaryo. Nagtatanong sa kanyang guro ng mga katanungang hindi nila inaasahan. Sir, bakit yung mayaman laging nagiging mas mayaman, at yung mahirap laging nagiging mas mahirap? Tinawanan siya ng klase. Pero ang guro niya, isang matandang lalaki na may marunong na mga mata, ay ngumiti at sinabing, Andres, huwag kang tumigil sa pagtatanong na ganyan. Ang tanong na iyan ang nagbabago ng mundo. Iyon ang sandaling hindi malilimutan ni Andres. Iyon ang sandaling nagsimula ang lahat. ANG, unang pagkabigo. Nang mag-18 anyos si Andres, pumunta siya sa Maynila. Walang pera. Isa lang ang suot niyang damit na maayos. Natutulog siya sa terminal ng bus sa unang 3 gabi niya sa lungsod, dahil wala siyang mapupuntahang matira. Naghanap siya ng trabaho. Pumunta siya sa mga opisina. Nagbigay ng resume na ginawa niya sa isang internet cafe gamit ang hiniram na 10 piso. Pero lagi itong ganito ang nangyayari. Sorry, kulang ang qualifications mo. Sorry, college graduate lang ang tinatanggap namin. Sorry, walang experience. 10 beses siyang tinanggihan. 20 beses. 30 beses. Ngunit hindi siya sumuko. Sa ika-31 pagtatangka, may isang opisina ang tumanggap sa kanya, bilang janitor. Minimum wage. 3 beses na palilinis ng comfort room. Pagbubuhat na mabibigat na kahon. Ito ang trabaho na ibinigay sa kanya ng mundo. Tinanggap niya ito. Hindi dahil wala siyang pagpipilian. Tinanggap niya ito, dahil nakita niya ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. ANG lihim NA, tinanago niya essay loob ng 5 taon. Habang nagwawalis si Andres ng opisina, tuwing umaga, ginagawa niya ang isang bagay na hindi mapapansin ng sinuman, pinag-aaralan niya ang negosyo. Binabasa niya ang mga dokumentong nakikita niya sa basuahan. Nakinikinig siya sa mga usapan ng mga executive, habang naglilinis ng sahig sa conference room. Pag-aaralan niya kung bakit ang isang deal ay bumagsak, kung bakit ang isang kliyente ay umalis, kung paano gumagalaw ang pera sa loob ng kumpanya. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, umupunta siya sa library. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo, sa accounting, sa marketing, sa leadership. Minsan, hanggang 12:00 ng hating gabi siya nandoon, at pagkatapos ay maglalakad ng malayo pauwi dahil wala siyang pamasahe. Sa loob ng 5 taon, 5 taon ng pagiging janitor, natuto si Andres ng higit pa sa maraming MBA graduate ang natututo sa loob ng 2 taon. Pero hindi pa ito ang pinaka-importanteng bagay na ginawa niya. Ang pinaka-importanteng bagay na ginawa niya, nag-ipon siya. Hindi ang kalahati ng sahod niya. Hindi ang 30%. Nag-ipon siya ng 70% ng kanyang kita sa loob ng 5 taon. Kumain siya ng pinakamura. Hindi siya bumili ng bagong dami. Walang entertainment. Walang palabas. Walang luho. Ang tanging ginastos niya, bukod sa pagkain at tirahan, mga libro, at isang maliit na notebook na lagi niyang dala para isulat ang mga ideya niya. Sa pagtatapos ng 5 taon, mayroon siyang naipong 200,000 piso. Para sa iba, maliit iyon. Para kay Andres, iyon ang lahat. ANG Desisyon NA, binago ANG kanyang buhay. Isang gabi, habang nagbabasa si Andres sa library, nakita niya ang isang balita sa dyaryo. Isang malaking kumpanya ng supply chain sa Maynila ay naghahangad ng mga partner para sa isang bagong proyekto.
Ang proyekto ay nangangailangan ng isang taong may kaalaman sa logistics, may koneksyon sa mga supplier sa probinsya, at may kakayahang mag-manage ng isang maliit na operasyon. Napatigil si Andres. Logistics. Natutunan niya iyon sa mga dokumentong binasa niya sa opisina. Koneksyon sa mga supplier sa probinsya. Ang kanyang pamilya sa Visayas, mga mangingisda, mga magsasaka, sila mismo ang mga supplier. Kakayahang mag-manage ng operasyon. 5 taon siyang nag-manage ng buong linis, ng isang malaking opisina ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang notebook. Nagsimula siyang sumulat. Sa loob ng 3 araw, walang tulog, gumawa siya ng isang business plan na 10 pahina. Simple. Malinaw. Konkretong numero. Konkretong estratehiya. Nakabatay sa tunay na kaalaman, hindi sa haka-haka. Nagpadala siya ng email. Gamit ang libreng wifi ng Library. Sa email na iyon, isinulat niya ang lahat, sino siya, ano ang kaya niyang gawin, at bakit siya ang tamang tao para sa trabaho. Wala siyang college degree. Wala siyang corporate experience sa papel. Janitor siya. Pero nagpadala siya. ANG sagot NA, hindi niya inaasahan. 3 araw pagkatapos, may tumugon. Hindi lang isang ordinaryong empleyado ang tumugon. Ang CEO mismo ng kumpanya ang sumagot. Sinabi niya na ang business plan ni Andres ay isa sa pinakakongkretong plano na natanggap niya mula sa daan-daang aplikante. Marami sa kanila ay may mga graduate degree mula sa mga kilalang universidad. Nagmeeting sila. Pumunta si Andres sa pagpupulong na nakasuot ng kanyang pinakamaayos na damit. Ang damit na iyon pa rin na dinala niya noong una siyang pumunta sa Maynila, na pinaghandaan ng 9 na taon. Sa loob ng 1 oras na usapan, napatunayan ni Andres na hindi siya isang janitor na may pangarap. Siya ay isang negosyante na nangyaring naging janitor sandali para matuto. Inirmahan nila ang kontrata. 200,000 ang puhunan ni Andres. Ang kumpanya ang nagbigay ng resources, ng network, ng opisyal na postruktura. ANG pagsubok NA, halos kumatay essay pangara. Pero hindi madali ang simula. Kailanman, hindi madali ang simula. Sa unang 6 na buwan ng negosyo, halos lahat ay bumagsak. Ang isang pangunahing supplier na nangako sa kanila ay biglang nag-back out. Ang isang malaking order na inaasahan nila ay kinansela. May kumuha ng ilang empleyado nila at lumipat sa kompetisyon. Nanatili si Andres sa opisina hanggang madaling araw. Minsan, umiyak siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil iniisip niya ang lahat ng taon niyang pagiging janitor, ang lahat ng sakripisyo, at takot siyang mawalan ng lahat. Pero may isang bagay ang natutunan niya sa 5 taon niyang paglilinis ng sahig. Ang dumi ay hindi permanente. Kung magwawalis ka ng tama at may pasensya, malilinis ang lahat. Inilapat niya ang leksyong iyon sa negosyo. Isa-isa, ayusin niya ang bawat problema. Hindi sabay-sabay, kundi isa-isa. Ulad ng pagwawalis, hindi mo kayang linisin ang buong silid sa isang saglit. Kailangan mong magsimula sa isang sulok, at dahan-dahang lumipat. Sa 7 buwan, lumabas sila sa pula. Maliit pa lang ang kita, pero lumalabas na sila. Sa 12 buwan, nag-double ang kita nila. Sa 2 taon, nakuha nila ang kanilang unang malaking kontrata, isang deal na naghalaga ng 10 milyong piso. ANG pagbabalik essay, kumpanyang pinagsimulan niya. Narinig mo ba ang mga kwentong parang sa scene, na ang taong pinagmalupitan ay bumabalik na mas makapangyarihan? Ngunit ang kwento ni Andres ay hindi tungkol sa paghihiganti. Hindi siya bumalik para magalit. Bumalik siya para sa isang ibang dahilan. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bilang janitor ay naghihira. Ang negosyo nila ay bumabagsak. Ang mga empleyado nila ay natatakot na mawalan ng trabaho. At ang may-ari, ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho, bilang janitor ng maraming taon na nakalipas, ay naghahanap ng isang investor o buyer. Nag-offer si Andres na bilhin ang kumpanya. At binili niya ito. Sa araw na pumirma si Andres bilang bagong may-ari ng kumpanya, may mga empleyado na naroroon na kilala siya. Mga taong nagtatawanan sa kanya noong janitor pa siya. Mga taong nagtatago ng mukha para hindi makita ang kanilang simpleng katrabaho. Hindi sila pinalayas ni Andres. Hindi siya naghiganti. Sa halip, tinawag niya silang lahat sa isang malaking pulong. At sa harap ng lahat, sinabi niya ang mga salitang hindi nila malilimutan. ANG talumpati, NA nagpaluha, essay laha. Hindi ko kayo pinagsamantalahan ng nakaraan. Kaya ito ko ginagawa ngayon, binibili ang kumpanyang ito. Pinanatili kayo, dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay may kakayahang lumago. Kung paano ako lumago, marami sa inyo ang hindi nakita ang tunay kong pagkatao noong janitor pa ako. Normal lang yon. Madalas, hindi natin nakikita ang halaga ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang trabaho o dami. Pero ito ang gusto kong matandaan ninyo. Ang trabaho ay hindi nagtatakda ng iyong halaga. Ang kung gaano ka kasipag mag-aral, gaano ka kahandang magsakripisyo, at gaano ka kagalit magmahal sa iyong mga pangarap, iyon ang nagtatakda ng iyong halaga. Sa araw na ito, isa lang ang hinihingi ko sa inyong lahat. Huwag kayong humusga ng tao, base sa kanilang posisyon.
Dahil ang taong nagwawalis ng sahig sa tabi ninyo ngayon ay maaring ang inyong boss bukas. Walang nagsalita sa loob na mahabang sandali. At pagkatapos, isa-isa, nagsimulang tumapalak ang lahat. ANG leksyon para essay bawat isa, essay atin. Ngayon, mayroon kang nairinig na kwento ng isang janitor na naging may-ari. At baka iniisip mo, maganda ang kwento, pero hindi yon mangyayari sa akin. Hinto, huwag ganyang mag-isip. Dahil ang tunay na leksyon ng kwento ni Andres ay hindi maging janitor para maging mayaman. Ang tunay na leksyon ay ito. Ang bawat sitwasyon ay isang pagkakataon para matuto kung pipiliin mong makita ito sa ganong paraan. Habang nagwawalis si Andres, natututo siya. Habang minamaliit siya ng iba, nagtatayo siya ng kanyang sariling pundasyon. Habang ang iba ay natutulog o nagrereklamo, siya ay nagtatrabaho, hindi lang ng katawan, kundi ng isip. Ito ang tinatawag nilang gabi ng janitor. Ang oras na pagod ka na, ayaw mo nang gumawa ng kahit ano, gusto mo lang humiga, pero pumipili kang mag-aral pa ng isa pang pahina. Mag-isip pa ng isa pang ideya. Sumulat pa ng isa pang plano. Iyon ang nagtatangi sa mga taong nagtagumpay mula sa mga hindi nagtagumpay. Hindi ang talento, hindi ang swerte. Ang pagpili na gamitin ang bawat minutong may layunin. ANG tatlong bagay NA ginawa NI Andres NA maaari mong gawin ngayon. Una, inag-aralan niya ang kanyang kapaligiran. Kahit saan ka naroroon ngayon, kahit sa pinakamaliit na trabaho, sa pinakasimpleng posisyon, may matututunan ka. Ang tanong ay, naghahanap ka ba o nagrereklamo lang? Ikalawa, nag-ipon siya ng walang kompromiso. Hindi ang kunti-kunting ipon na ginagawa mo, tapos ginagastos mo pagdating ng Sabado. Unay na pag-iingat ng pera, para sa isang iyak na layunin. Ang disiplinang ito, ang kakayahang maantala ang kasiyahan ngayon, para sa mas malaking bagay bukas, ito ang pundasyon ng lahat ng tagumpay sa negosyo. Ikatlo, kumilos siya kahit takot. Noong nagpadala siya ng email sa janitor siya, walang degree, walang experience sa papel, siguradong takot siya. Pero nagpadala pa rin siya. Dahil naintindihan niya na ang takot ay hindi isang palatandaan na huwag kumilos. Ang takot ay palatandaan na may importanteng bagay na naghihintay sa kabilang panig ng iyong desisyon. ANG katotohanan tungkol essay tagumpay NA ayaw sabihin ng IBA. Maraming tao ang naghahanap ng shortcut, naghahanap ng hack, naghahanap ng sikreto ng mga mayaman na parang may magic formula na hindi nila alam. Wala iyon. Ang tunay na sikreto. Ang tagumpay ay resulta ng mahabang panahon ng hindi nakikitang trabaho. Ito ang mga gabing walang nakakaalam na nagtatrabaho ka. Ang mga araw na nagsakripisyo ka at walang nagpapalakpak. Ang mga taon na mukhang walang nangyayari sa labas, pero sa loob mo, nagtatayo ka ng isang bagay na hindi pa tapos. Si Andres ay hindi naging matagumpay sa isang gabi. Hindi siya naging matagumpay dahil sa swerte. Naging matagumpay siya dahil sa 10 taon ng hindi nakikitang trabaho, 5 taon bilang janitor na nag-aaral, at 5 taon bilang negosyante na nagtatago. At ngayon, ang tanong para sa iyo ay simple lang. Ano ang iyong janitor years? Ano ang panahon sa iyong buhay na mukhang walang nangyayari? Pero maaring ito mismo ang pagkakataon mong magtayo ng iyong sariling pundasyon. Epilogo, saan NASI Andres ngayon? 10 taon pagkatapos ng araw na binili niya ang kumpanya, si Andres ay may 3 kumpanya na sa ilalim ng kanyang grupo. Nagbibigay siya ng trabaho sa higit sa 500 tao. Nakabalik na siya sa kanyang probinsya, hindi para magpakita, kundi para magtayo ng isang livelihood center para sa mga kabataan na tulad niya noon, mga batang matalino, gutom sa tagumpay, pero walang pagkakataon. At bawat taon, may isang bagay na ginagawa si Andres na hindi niya ikinukwento sa media. Pumupunta siya sa opisina ng kanyang unang kumpanya. Nagbibihis siya ng simpleng damit, at nagwawalis siya ng sahig, nag-iisa, ng 1 oras, para hindi niya malimutan kung saan siya nanggaling. Para hindi niya malimutan ang leksyong natutunan niya sa panahon na pinakamahirap ng kanyang buhay. Dahil ayon sa kanya, ang pagmamalaki ay nagsisimula sa araw na makalimutan mo kung sino ka dati. At ang katapatan ay ang pagpili na huwag hayaang mangyari iyon. Huwag hayaang matapos dito ANG iyong kwento. Ang kwento ni Andres ay natapos ngayon para sa iyo. Pero ang iyong kwento, ang iyong sariling kwento, nagsisimula pa lang. Baka ikaw ngayon ay nasa iyong sariling janitor years. Baka ikaw ngayon ay nasa posisyon na mukhang maliit, mukhang walang halaga, mukhang walang patutunguhan. Baka may mga tao sa paligid mo na nagtatawanan sa iyo. Hindi ka iginagalang, hindi ka nakikita. Pakinggan mo ako. Iyon mismo ang pinakamagandang oras para magtayo. Dahil walang nanonood, walang inaasahan sa iyo. At iyon ang pinakamalaking advantage na maaari mong magkaroon. Ang kalayaang kumilos ng hindi takot sa opinyon ng iba. Gamitin mo ang oras na iyon. Pag-aralan ang iyong kapaligiran. Mag-ipon. Gumawa ng plano. At isang araw, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi sa tamang oras pagkatapos ng matagal na hindi nakikitang pagsisikap,
darating ang iyong sariling sandali. At nang hinubad mo na ang iyong disfraas, malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Kung gusto ng susunod kwento, magbabago ng iyong pananaw. Sa susunod na video, ikukwento ko ang kwento ng isang babae na tinanggihan ng 10 bangko para sa kanyang business loan at kung paano niya ito naging pinakamalakas na advantage niya sa negosyo. Ang leksyon sa likod ng kwentong iyon ay nagbago ng pananaw ng libu-libong tao na nanonood dito. Huwag mong palambasin iyon. I-subscribe na ngayon sa channel na ito. I-click ang pindutan ng subscribe at i-on ang notification bell para malaman mo agad kapag may bagong video. Libo-libo na ang mga taong nagbago ang pananaw dahil sa mga kwento at leksyong ibinabahagi namin dito at gusto naming kasama ka sa grupong iyon. At kung naantig ka ng kwento ni Andres, kung may parte ng kwento na naramdaman mong para sa iyo rin, mag-iwan ng like para malaman namin kailangan ng mas maraming tao ang makita ang kwentong ito. Ang bawat like ay tumutulong sa aming maiparating ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangan itong marinig ngayon. Ibahagi mo rin ito sa isang kaibigan, kapamilyang kailangan ng inspirasyon ngayon. Minsan, ang tamang kwento sa tamang oras ay ang lahat ng kailangan ng isang tao para kumilos. Salamat sa iyong oras. Hanggang sa susunod na video, patuloy kang maniwala sa iyong sarili, kahit walang ibang naniniwala pa. Dahil ang mga pinakamagagandang kwento ng tagumpay ay nagsisimula sa mga sandaling pinaka-imposible ang lahat.